Ayan, magandang araw mga ka-breeder, ano? Nandito tayo sa ating sisiw na Rhode Island Red. So, medyo hindi maganda mga ka-breeder. At nagkaroon sila tinamaan sila ng bulutong o tinatawag na polpak. Ayan, ayan mga ka-breeder. Tinamaan yung ating mga sisiw, ano? So, ito mga ka-breeder, no? Kung ito mangyari sa inyo, no? Mapansin ninyo sa isang manukan nyo na mayroon ng ganito, ay agad natin to ihiwalay mga kabreeder. Ihiwalay natin kaagad dahil ito ay nakakahawa. No? Nakakahawa ito yung ganitong sakit kabreeder. Ano nga ba saan ba nga nanggagaling itong ano na to, ano? Ito ay bacteria to eh. Ayan. So, unang-una natin gagawin ano kabreeder, ano? Pag mayroon tayong napansin ganito. So, ihiwalay natin kaagad yung walang tama. Itong iba wala eh. Ito, wala pa sila oh. So, ito ang ihiwalay natin ka-breeder. Ihiwalay natin dito sa may sakit. Ito ang ihiwalay natin. Hindi yung ang ihiwalay na ang tatanggalin natin dito ay yung may mga bulutong. So, ayun kagaya nito ka-breeder ano, wala. Ang gagawin natin kagad dito, wag natin pababayaan na patagalin na magkakasama-sama sila dahil ito nga nagkakahawaan. So, ang gagawin natin dito, ayan, anuhin natin to ka-breeder para hindi sila mahawa, no? Agad natin isprayan ito ng alcohol. Ayan. Kung maaari lang, hugasan natin yung paa dahil isa rin yan ang gagaling yung bakterya dyan sa paa. Kasi yung bulutong na yan ay may ano yan, makati yan. So, kinakamot nila yan. Kaya yung bulutong lalong lumalaki kasi makati yan. So, ganito ka-breeder ang gagawin natin ano para hindi sila mahawa kagad. Isprayan natin yung mukha ng alcohol. So, ang gagawin natin dito ka-breeder ay i-quarantine natin to ng 3 days bago natin ihalo doon sa mga manok na walang sakit ano. Ihalo natin doon siyempre. Pero kailangan natin i-quarantine to. Obserbahan natin sila ng 3 araw kung magkaroon sila ng bulutong ay natural wag natin sila isasama. So, ihiwalay na natin kagad to. Ayan. Ayan. Spray. Hugasan natin yan. Sprayan natin ng alcohol, ano. Ayan. So, yung may mga tama ka breeders, ano, yung kung may mga tama, ang gagawin natin dyan, ganun din ang gagawin natin. I-sprayan din natin yung yung mukha bago lagyan ng gamot. Hugasan natin yung Yun ang unang pampalunas natin dito ka breeders, ano, kagaya nito. Ito. So, ang gagawin natin dito, i-sprayan din natin to ng alcohol yung mukha para mahugasan
bago, ang i-apply muna natin dito ka-breeders, ay applyan muna natin sila ng betadine. Betadine muna para maano yung kanilang sugat. Kung mayroon tayo ka-breeders, tawag dyan yung nilalagay sa may sa sugat ng mga panabong na pinanggagamot na kulay violet. Mas maganda yun sana kung meron tayo. Pero kung wala pa naman, pwede natin muna sila applyan ng betadine. So, ayan. Sprayan muna natin sila. Tapos, pag na-sprayan natin ito lahat, natural ang gagawin natin mga kabreeders, itong kanilang kulungan ay lilinisin natin. Kung maaari nga lang, yung kulungan nila ay anuhan natin ng sunrock kasi nandyan yung bakterya nito. Sa mga malalaki kabreeders, kung ito ay mangyari sa inyo, kung malalaki ng manok, nagkaroon ng bulutong, base lang sa experience ko sa ganito, kasi dati talagang nagano ako ng panabong. Ang ginagawa ko niyan, pag sa malalaki, ay pinapaliguan ko ng ng tubig na may malatayon. Pinapaliguan ko. Kasi yung nito ka-breeders, yung tawag dyan, yung kaya nagkakaroon ng bulutong yung natin, ganito. Kasi mga insekto yan, maaaring nanggaling sa lamok, maaaring nanggaling sa mismong katawan niya, yung bakterya ng katawan, o naman may kuto, ganon. Yan yung umano dyan sa walang balahibo, tapos nagkakaroon siya ng magbubutig-butig muna yan. Magkakaroon siya ng bago. Siyempre, ayan ka-breeders ay makatito. Kakamuti ng kanilang kuko. Kaya lumalaki. Lumalaki yung kanilang Kaya ang gagawin natin ka-breeders, sa malalaki, ay pinapaliguan ng malatayon na may tubig para mamatay yung kung mayroon man silang kuto, ay mamamatay din yung kuto nito ka-breeders. Ayan. So, ayan mga ka-breeders, bago natin to applyan ng muna, betadine. Lalagyan natin betadine yung kanilang, kung may na yan. So, ayan. I-spray natin. So, betadine yung ating ilalagay. So, ito ka-breeders, may betadine tayo dito. Nagano lang tayo sa takip. Gamit tayo ng cotton buds. Pero yung iba yung prosesong ginagawa nila. Pero sa atin, iba naman, ganito. Ayan. Para matuyo. Kagaya ng sinabi ko mga ka-breeders, yung mayroon kayong yung violet na pinanggagamot na sa mga sugat ng mga panabong o anuman, yung mga ginagamot sa ay dapat mas maganda yon. Kasi yung violet na yon mga ka-breeders, ay subok ko yon dahil ako ay nag-aalaga ng kambing. Ito walang pinagkaiba ka-breeders ito ng
sa ano ng kambing, yung nagkakaroon ng mouth disease yung kambing, ay yun yung aking ginagamit. Mabisa siya mga kabreeders, mabilis matuyo. So ito, okay naman din ito, yung ano, pero mas maganda sana kung yun ang gagamitin natin. Ayan. Umagat, ang gagawin natin dito kabreeders, umagat hapon yung ating paglagay dito ano. Kung kahit sa ano man, yung violet or itong betadine. Umagat hapon yung ating paglagay. So, yan, matutuyo ka agad yan at ano yan, matutuklap yung kanyang pinakatalukap. Yan yung ano mga kabreeders, yung una nating paggamot dito sa ganitong sistema no ng mayroong bulutong. So, alam ko wala pang nakakaalam nito ano sa ganitong pamamaraan ano kung mayroon tayong napapanood diyan na iba naman ang kanilang sistema. Mayroon silang ini-inject, mayroon silang ayun nga, iba't ibang paraan. Sa nakita kong ano, mayroon silang yun nga binibiling pang-inject diyan na ano. Pero sa atin sa kabreeders, tong experience natin dito ano, ganito lang ang ginagawa natin. So mamaya kabreeders, itong ano kulungan na to ay lilinisin natin ano. Kung ano, may time tayo, talagang dapat malinisan ito ng sabon na may sunrox. Kasi nandito yung ano pa niyan. Meron tayong siyempre nandito yung bakterya, siguro madumi na rin kasi marami na tayong naikukulong dito ng mga sisiw na mga napapalaki. Kasi kapag nagpapapisa tayo, dito natin linalagay hanggang sa ganitong lumaki sila no. So ito talaga kabreeders, hindi natin talaga naiiwasan yan sa mga manok. Talagat nangyayari to sa atin ano. Nagkakaroon talaga ng ano, ng pangyayaring ganitong sistema. Pero para maiwasan natin kagad ka-breeders yung ganitong pangyayari. Pag mayroon na tayo nakitang kahit isa o naman kailangan ihiwalay natin kagad yung walang may sakit. Tatanggalin natin dito sa kanilang pinagkukulungan. Huwag natin yung may sakit ang ilipat. Yung ano ang ililipat natin ka-breeders, yung walang sakit. Yung yun ang i-transfer natin sa ibang kulungan at kagaya ng ginawa natin kanina, yun ang gagawin natin para hindi na lumala yung kanilang, hindi kumalat ang virus dito sa ating mga manok. At yung kagaya sinabi ko kanina, ka-breeders, no, yung ating nahiwalay, i-quarantine muna natin sila ng 3 days. Obserbahan natin sila kung magkakaroon bago natin isama doon sa ating mga manok na walang sakit. So, ayan mga ka-breeders, sana napanood mo to. Kailangan din natin malaman to sa bawat nagkano ng manok para mayroon tayong iba't ibang paraan paggamot about sa ganitong sistema na sakit ng ating mga sisiw. So ayan mga kabreeders, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay maaari ka lang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang ating notification bell para lagi tayong update sa ating ginagawang mga ganitong tutorial ano. So bilang suporta na rin sa ating channel. So ayan mga kabreeders, hanggang dito na lang. Maraming salamat.